I asked those questions, Benison, kasi bilang magulang, nagtataka kami bakit parating hit or miss ang class suspension ng mga local government simula pa nung bata pa tayo. Laging ganyan. Ano? Totoo. Yung minsan last minute announcement, nakapasok na mga bata or nasa classroom na, nasa eskwelahan na at saka pa uuwiin. Bakit ganun? Ano ang dapat maging gabay ng mga local governments pagdating sa class suspension? So, babalik dun sa panahon kasi namin or maybe panahon natin 'no, na Oo. na sasabihin na nung mga time naman namin kahit malakas yung ulan hindi naman kami nagkakaroon ng mga suspension. Kumbaga, wala namang bagyo, malakas yung ulan, hindi naman binabaha sa amin. But then, iko-consider din talaga natin na iba na talaga yung panahon before sa panahon ngayon na konting ulan nga lang, posible magkaroon talaga ng mga pagbaha because of the urban development, because yung population na rin at yung many other considerations, yung mga flood control natin. Titingnan din kasi nila yung i-assess din nila yung lugar nila. Tulad ng nabanggit ko kanina, parang they are the ones who know maybe much more that kung ano yung nalalaman namin about their locality, di ba? Sila yung mas nakakaalam kung madali bang bahain yung lugar nila, kung madali bang magkaroon ng landslides or may mga landslide prone areas, yung mga nakatira po dun sa mga tabing ilog, marami ba, maapektuhan. So, we encourage na apart from the weather forecast itself, they have to know the impacts nung kahit yung kakaunting ulan, posibleng mag-cause pa rin yan ng mga mabababang pagbaha. So, it's up to them. We're giving them the power naman at the end of the day